Tayo ay maglalakbay sa isang mahalagang paksa na bumubuo sa ating pagkatao bilang Pilipino, ang ating sariling wika. Sa bawat salitang binibigkas natin, sa bawat tula, awitin at usapan, nakapaloob dito ang ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan. Kaya naman, advokasiyang ito ay magtatampok sa kahalagahan ng wika, hindi lamang bilang medyum ng komunikasyon, kundi bilang sandata ng pagkakaisa at pag-unlad ng ating bansa. Kahalagahan ng wika. Ang wika ay puso ng bawat lipunan o ang nagbubuklod sa bawat mamamayan upang magkaunawaan. Kung wala ang wika, mawawala ang ating kakayahang magpahayag ng damdamin at saloobin. Ayan, ginamit ng ating mga bayani ang wika upang ipaglaban ang kalayaan. Sa pamamagitan ng mga salitang kalayaan, bayan, at pag-asa, naipahayag nila ang kanilang mithiin para sa isang malayang bansa. Kaya't hindi lamang ito simpleng lingwahe. Ang wika ay kaluluwa ng lahi. Ito ang nagbibigay saysay sa ating pagkatao bilang Pilipino. Ang hamon sa wikang Pilipino sa makabagong panahon. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila unti-unting nababawasan ang pagpapahalaga sa wikang Pilipino. Marami sa ating kabataan ngayon ang mas komportable na magsalita ng Ingles kaysa sarili nating wika. Matuto ng ibang wika, ngunit masama kung kakalimutan natin ang sariling atin. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa social media, sa paaralan, at maging sa mga opisina, madalas na napapailalim ang wikang Pilipino sa banyagang wika. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating palakasin muli ang advokasiyang pangwika. Isang panawagan upang muling buhayin ang pagmamahal sa ating sariling wika. Ang aking guro. Masdan mo ang guro, ang taong dakila. Mapagtiis siya't laging matyaga. Sa tungkulin niya'y lagi siyang handa. Siyang pangwika ang ating paninindigan. Ang aming advokasiyang pangwika ay simple ngunit makabuluhan. Itaguyod ang paggamit ng wikang Pilipino sa lahat ng larangan ng buhay. Sa edukasyon, dapat nating hikayatin ang mga guro at mag-aaral na gamitin ang Pilipino sa pagtuturo at pagpapahayag. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan ng mga mag-aaral ang mga aralin at mas mapalalim ang kanilang pagkatuto. Sa media, maaari nating gamitin ang wikang Pilipino sa paggawa ng mga palabas, pelikula, at social media content. Hindi kailangang banyaga ang lingwahe upang maging epektibo. Ang mahalaga ay malinaw, makabuluhan, at tumatagos sa puso. Halaan, nararapat lamang na ang mga opisyal na dokumento, batas, at anunsyo ay nasa wikang maiintindihan ng masa. Dahil ang wika ay daan tungo sa pakikilahok ng mamamayan sa mga usaping pambansa. At higit sa lahat, sa ating pang-araw-araw na buhay, magsimula tayo sa simpleng hakbang. Gamitin natin ang Pilipino sa ating mga usapan, sa mga social media post, at sa pagpapahayag ng damdamin. Dahil ang wika ay hindi lang salita. Ito ay ating pagkakakilanlan at dangal. Buhay ng advokasya. Ang advokasiyang ito ay hindi lamang dapat manatili sa salita. Kailangang isabuhay natin ito. Maaaring magsimula tayo sa maliit na proyekto, gaya ng paggawa ng vlog, tula, o kanta sa wikang Filipino. O kaya ay simpleng pagtuturo sa mga bata ng tamang paggamit ng wika. Ang mahalaga ay maging bahagi tayo ng pagbabago. Tayo ang magiging tinig ng wikang matagal na nagbubuklod sa atin bilang iisang bansa.
Ang wika ay tulay na nagdurugtong sa ating nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At diyan lamang nagtatapos. Salamat.